After 10 years nga mga mare ay natuloy na nga yung ating bakasyon serye. Kaya naman tara samahan nyo ako, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo. Pagkadating nga namin ng pier mga mare ay binaba ko na nga lang muna sa gilid itong mga bagahe namin dahil una ko ngang inasikaso itong mga permit ng mga alaga ko. Inuna ko nga itong proseso na to mga mare dahil nga baka sakali nga magkaroon ng problema yung mga papers ng mga aso ko ay hindi na nga tayo mag-proceed doon sa pagbabayad ng mga terminal fee at kung ano-ano pa. Nagtanong nga muna ako dyan sa empleyado mga mare bago nga ako nag-start dahil nga kailangan mo ngang dalahin yung mga aso mo doon mismo sa kanya para naman makita niya kung gaano kalaki nga yung cage na dinala ko dahil base nga ito sa cage ang bayad. After ko nga ma-process ng mga papers ng mga aso mga mare at makapagbayad ay sunod ko nga ginawa ay magbayad naman ako ng porter dahil nga ipapabuhat ko nga lang yung mga bagahe ko dahil sobrang bibigat nga. At eto na nga si kuya, pinag-i-scan na nga niya yung mga bagahe ko at siguraduhin nyo lang talaga mga mari na wala kayong makudala dyan ng mga kung ano-anong bawal dahil babaklasin talaga nila yung bagahe mo. Pagkatapos nga niya na-scan mga mari ay si kuya na nga yung bahala dyan mag-akyat doon sa may barko at hihintayin ka na nga lang nila doon pagka-akyat mo at ilalagay na nga yan nila kung saan kayong kwarto. Bali 700 nga yung binayad ko dyan sa porter mga mare para sa 3 bagahe pero okay lang at least naman hindi naman ako ang magbubuhat. At habang hindi pa nga kami dyan pinapaakyat mga mare ay lumabas nga muna ako saglit dahil bibili nga ako ng tubig na malaki para naman hindi na kami nabili ng bili doon. Pagkatapos dumaan na nga rin ako sa Jollibee dahil bumili nga din ako ng makakain namin. Kumain nga lang kami saglit dyan mga mare at maya-maya nga lang din ay nagtawag na nga na yung mga biyahe nga ng Panasipit Butuan ay aakyat na nga daw ng barko. Madami-daming hirap nga din talaga yung naranasan namin dyan mga mare sa pagbubuhat ng mga cage dahil kailangan nga nakalagay na nga sila sa cage para naman dire-diretso na nga yung pasok namin. Pagkatapos nga na-check yung mga gamit namin at ticket mga mare ay pinapunta na nga kami doon sa area kung saan maghihintay nga kami bago kami aakyat sa barko. Okay naman yung proseso nila mga mare, hindi naman gaano mahirap kaso nahirapan nga lang talaga kami sa kakabuhat ng mga batuta namin dahil nga mahirap magbuhat kapag nasa loob sila ng cage lalong bumibigat. Mahigit kumulang 30 minutes na din kami ditong naghihintay bago kami pinaakyat sa barko dahil nga kailangan nga sabay-sabay daw aakyat. Fast forward nga mga mari at nakarating na nga kami dito sa itaas at dumiretso na nga kami dito kaagad sa Petrom dahil nga pinabuhat ko na nga doon sa crew yung mga alaga ko dahil sobrang hirap na hirap nga kaming umakyat ng hagdan. Laking tuwa ko nga mga mare nung nakita ko nga yung Petrom dahil air condition nga ito at maayos naman yung kalagayan nila at bukod doon ay hindi nga kami pinagbabawalan kahit ilang oras pa nga kami doon magtagal. Pero nakadepende din pala ang ticket mo kung saan ilalagay yung aso kasi may nakita nga akong babae na pumasok doon at tinanong niya bakit naka-aircon daw yung mga alaga ko samantalang yung sa kanila ay nasa baba mainit. Kaya naman tinanong ko siya kung saan siya naka-stay sa economy pala kasi kami mga mare sa tourist kami kaya naman pala nakadepende sa ticket mo. Halos wala pa nga din kami talagang pahinga dyan mga mare kasi pag akyat nga namin doon sa kwarto namin ay iniwanan nga lang namin yung mga bag namin pagkatapos ay bumaba na nga kaagad kami dito sa may Petrom dahil nga gusto na nga namin silang makita. Ipakita ko nga pala sa inyo itong kwarto namin mga mare, bali tourist ito, mga 2,000 pesos lang ito nung inavail ng anak ko at naka-promo nga ito. Bali nung March pa nga ito inavail ng anak ko kaya medyo mura pa nga. Maganda pala mga mare pag naka-tourist ka kasi medyo okay siya kaysa doon sa economy. Kaso nga lang medyo may kamahalan ng konti pero carry naman lalo na pag naka-promo nga yung ticket. Ganito nga yung itsura ng loob niya mga mare at kokonti nga lang din yung pasahero dyan. Iilan nga lang kami yung nasa loob ng kwarto. Yung barko nga pala na sinakyan namin mga mare ay Tugo Masikap. Bagong barko nga pala ito at ito nga pala yung mga gamit namin na pinaporter ko nasa gilid lang na nga nung higaan namin. Tapos ito naman yung higaan namin mga mare, may pahagdan na ganon tapos may mga lagayan, may lamesa ng konti at magkatapat nga lang din kami ng pamangkin ko para nga kaming naka-capsule type mga mare. Okay talaga siya. Inayos ko na nga lang yung mga gamit dyan
mga mare at maya-maya lang din ay kumain na nga kami dahil sa mga oras na to ay parang alas 12 or alas 11 na nga yata. Paano ba naman mga mare, alas 9 pa nga lang ay pinaakyat kami. Yun naman pala alas 4 pa ang alis ng barko. Ang nakalagay kasi sa ticket namin ay 11:30 yung alis, pero hindi naman talaga nasusunod yun dahil nga depende nga yun sa mga kargamento na ikakarga. Sabi ko nga sa pamangkin ko mga mare ay kakain na nga kami dahil bukod sa pagod na ay gutom na nga din kami. May baon nga pala kami dyan na pagkain mga mare, bali nagluto nga lang ako ng tofu sisig dahil inubos ko na nga yung stock namin sa ref dahil papatayin nga namin yung ref namin bago kami aalis. May baon na nga din kaming tubig dyan mga mare at kanin dahil unang sampa nga na unang gabi ay hindi nga yan libre, pero kinabukasan nga hanggang makababa kami ay libre nga pagkain, kaya wag na kayong magdala pag kayo bumiyahe dahil pagkain pa lang nila ay busog ka na. Pagkatapos nga namin kumain dyan mga mare ay lumabas na nga din kami kaagad at nilibot-libot nga namin konti yung barko. Saglit lang naman, pagkatapos ay bumaba na nga kami ulit doon sa mga alaga namin dahil alam nyo naman yung mga batuta ko, pag hindi nga kami nakikita ay nako nag-iiyak-iyak yan, baka ma-stress. Pagkadating nga namin ng Petro mga mare ay nandoon nga din yung may-ari nung dalawang aso na katabi namin at eto na nga naglalaro-laro nga sila dito, hinahayaan nga lang namin at mga bina nga kami dyan ay madaling araw na nga kami dyan lumabas kasi nga inaantok na din kami. Ilang oras nga din kami dyan nagkwentuhan nung may-ari nung aso mga mare at inabot nga kami dyan yata ng 3 oras bago nga namin iniwanan yung dalawang batuta ko dahil sabi ko nga sobrang antok ko na rin at kailangan na rin namin talagang matulog. Inaalis nga namin sila sa cage mga mare habang nandyan kami. Pagkatapos nga pagpaalis na nga kami ay ibabalik na nga namin sila sa cage dahil hindi mo nga sila pwedeng iwanan na nasa labas, baka nga kami ay mapagalitan. Kinaumagahan na nga itong mga mare at mag-alas 7 na nga yata to ng umaga, kagigising pa nga lang namin at nasa bandang Batangas pa nga lang yata kami dyan. Ay nag-ikot-ikot nga lang kami saglit, pagkatapos ay kumain na nga din kami at eto nga pala yung aming breakfast. Free meal lang yan mga mare, pero itong kape ay dala-dala ko nga yan. Bali nagdala nga ako ng kape at saka styro cups dahil meron naman ditong water dispenser, pwede kang kumuha ng mainit, libre nga lang. Kaya naman kung umabot kayo dito sa kakapanood ng video ko, hay salamat naman mga mare at pinagtsatsagaan nyo yung voice over ko. Palike, follow and share naman mga mare. Yun lang, bye!